O Birheng kaibig-ibig, ina naming nasa langit, liwanagin yaring isip, nasa layo'y di malihis. Kaya ina ang mapagmahal, ako'y iyong patnubayan, nang mawasto sa pagbabanghay, nitong kakatharing buhay. Sa isang mapayapang kaharian ng Urbania, may isang hari na ang pangalan ay si Don Fernando. Ang kanyang asawa ay si Doña Valeriana. Sila ay may 3 anak na lalaki. Ang pinakamatanda ay si Don Pedro, ang ikalawa ay si Don Diego, at ang bunso ay si Don Juan. Isang gabi, samantalang natutulog si Don Fernando, nagkaroon siya ng isang masamang panaginip at siya ay nagkasakit. Ang kanyang panaginip ay tungkol kay Don Juan na siya daw ay inihagis sa isang balong malalim ng 2 lalaki. Kinabukasan, ipinatawag ang lahat ng manggagamot sa Urbania upang gamutin ang hari. Ngunit walang makapagpagaling sa kanya. Hanggat isang mediko ang dumating at nagsabi na ang tanging makapagpapagaling sa kanya ay ang 7 awit ng Ibong Adarna. Ang Ibong Adarna ay matatagpuan sa puno ng Piedras Platas sa bundok ng Tabor. Isinubo ng hari ang kanyang 2 anak na lalaki upang hanapin ang Ibong Adarna. Ang una ay si Don Pedro at sumunod ay si Don Diego. Ngunit sila ay nabigo sa paghanap sa Ibong Adarna. Dahil sa labis na pagod, sila ay nakatulog sa ilalim ng isang puno na kumikislap ang mga dahon na parang diamante. Kapag dumago ang Ibong Adarna, sa kalaliman ng gabi, ito ay umaawit. At pagkatapos ay umiikot. Nang mapatakan ng ikot ng Ibong Adarna ang 2 prinsipe, sila ay naging bato. Lipas ang 3 taon, ngunit hindi na nakabalik ang 2 prinsipe. Dahil dito, natakot si Don Fernando na isugo ang kanyang bunsong anak na si Don Juan dahil baka magkatotoo ang kanyang panaginip. Ngunit nagpumilit si Don Juan na hanapin ang Ibong Adarna. Samantalang si Don Juan ay naglalakbay upang hanapin ang ibon, nakita niya ang isang ketongin na humihingi sa kanya ng pagkain. Dahil si Don Juan ay may magandang kalooban, ibinigay niya ang kanyang pahuli-hulihang baon na tinapay sa matandang lalaki na ketongin. Dahil dito, tinulungan siya ng ketongin kung paano matatagpuan ang Ibong Adarna. Sinabi nito na meron may isang maliit na bahay malapit sa bundok kung saan nakatira ang isang ermitanyo na magbibigay sa kanya ng kaalaman kung paano mahuhuli ang Ibong Adarna. At ibinirin din ng matanda na huwag siyang hihimlay sa isang puno na kaigaya ang anyo. At nagtungo si Don Juan sa bahay ng ermitanyo. Pinatuloy naman si Don Juan sa bahay ng ermitanyo at inayayahang kumain. Nagulat si Don Juan nang makita niya ang pagkain na inalok sa kanya ay ang kanyang tinapay na ibinigay sa isang ketongin. Kaya't inisip ni Don Juan ng ermitanyo at ang ketongin ay isa. Binigyan ng ermitanyo si Don Juan ng dayap, matalim na labaha, at gintong sintas. At kanyang sinabi na tuwing kakanta ang Ibong Adarna, kailangan sugatan niya ang kanyang katawan at patakan ng patas ng dayap ang sugat upang hindi siya makatulog. Kailangan din niyang umiwas kung ang ibon ay umiipot pagkatapos umawit ng 7 awit. At kapag nahuli na niya ang Ibong Adarna, dapat talian niya ito ng gintong sintas na ibinigay sa kanya ng ermitanyo. Naging matagumpay si Don Juan na makita at mahuli ang Ibong Adarna ayon sa bilin ng matanda. Dinala niya ang Ibong Adarna sa bahay ng ermitanyo na doon na inilagay sa isang hawlang ibon. Kanya ring nailigtas ang kanyang 2 kapatid nang buhusan niya ito ng tubig ayon sa utos ng ermitanyo.
Ngunit sa kabila ng mga ito, nainggit si Don Pedro kay Don Juan at sinabi niya kay Don Diego ang kanya masamang balak kay Don Juan. Sumang-ayon si Don Diego sa masamang balak ng kanyang kapatid. Kanilang sinaktan si Don Juan hanggang siya ay mawalan ng malay. Kinuha nila Pedro at Diego ang ibong Adarna at dinala ito sa hari. Gayunpaman, pagdating nila sa hari, hindi humuni at umawit ang ibon. Samantala, nagdasal si Don Juan dahil sa hindi siya halos makagapag sa bugbog na tinanggap mula sa dalawang kapatid. Isang matanda ang tumulong sa kanya at siya'y hinilot hanggang kumaligo. Dali-dali siyang umuwi at sa kanyang pagdating sa kaharian, nagpalit agad ng balahibong libon, bigla itong umawi. Ang kanyang pitong mga awit ay patungkol sa ginawa ng dalawang prinsipe kay Don Juan, na doon din gumaling ang hari. Nais ni Don Fernando na parusahan ang kanyang dalawang anak dahil sa kanilang ginawa kay Don Juan. Ngunit, paglaon nagbago din ang kanyang isip dahil sa pakiusap na rin ni Don Juan. Ngunit isang gabi na nagbabantay si Juan sa ibong Adarna, siya ay nakatulog at hindi namalayan na lumipad ang ibon papalayo sa kaharian ng Brabania. Ipinasya ni Juan na umalis at magpunta sa bundok ng Armenia dahil sa takot na siya ay pagbintangan na nagpalayas sa ibon. Ngunit siya ay ipinahanap ng hari sa kanyang dalawang kapatid. Natagpuan ni Don Pedro at Don Diego si Don Juan sa Armenia. Sa kanilang paglalakbay pabalik, isang araw, nakakita sila ng isang balon. Sila'y bumaba doon, ngunit tanging si Don Juan lang ang nakaabot sa pondo ng balon. At sa ibaba nito, nakita niya ang isang napakagandang gintuang palasyo. Doon, nakita din niya ang mga magagandang prinsesa na si Juana at Leonora. Ngunit sila ay binabantayan ng serpente na may 7 ulo at higante. Napatay ni Juan ang higante at ang serpente. Dahil doon, sumama sila Prinsesa Juana at Leonora kay Juan palabas ng balon. Ngunit naiwan ni Leonora ang kanyang singsing sa isang mesa. Daling binalikan ni Juan ang singsing, ngunit 10 dipa lamang si Juan patungo sa ilalim ng balon, ay daling tinulak ni Pedro si Don Juan. Nang makarating sa Brabania, si Diego ay ikinasal kay Juana. Si Don Juan naman ay nakaligtas na rin mula sa balon sa tulong ng lobong alaga ni Leonora. Nakuha na rin niya ang singsing nito. Samantala siya ay pabalik na sa Brabania, nakatulog siya sa ilalim ng isang puno na siya ay pagdating ng ibong Adarna. Ngunit siya ay nagising at narinig ang awit ng ibon tungkol sa isang mas magandang prinsesa na si Maria Blanca na anak ni Haring Salermo ng kaharian ng De los Cristal. Nang marinig niya ito, siya ay nagpasya na hanapin ang kaharian ng De los Cristal. Ngunit hindi niya ito matagpuan hanggang maglakbay siya sa ika-7 bundok upang hanapin ang isang ermitanyo na may edad na 500. Subalit hindi rin alam ng ermitanyo ito ang De los Cristal. Kaya ipinasya ng ermitanyo na siya ay papuntahin sa ika-7 bundok upang hanapin ang isang ermitanyo na may edad na 800. Tulong ng isang agila na sinakyan ni Juan, siya ay nakarating sa kaharian. Ngunit ang bili ng agila, siya ay dapat magtago kung ang 3 prinsesa ay maliligo tuwing ika-4. Pagkagayon, itinago ni Juan ang damit ni Doña Maria at pagkatapos maligo nito, hinanap ni Maria ang kanyang damit, ngunit paglipas ng 1 oras ay nagpakita na rin si Juan at ipinahayag ang kanyang malinis na layunin sa prinsesa. Sinubok ni Haring Salermo si Juan. Naging mahigpit ang mga pagsubok na ibinigay ni Haring Salermo kay Juan. Ang unang pagsubok ay ang pagtibag ng bundok, pagpatag nito at pagtanim ng trigo na kinakailangan kinabukasan ay may mainit na tinapay na magagawa kaagad si Juan at may maibibigay sa hari.
Gayunpaman, lagi nitong napagtatagumpayan ang lahat ng pagsubok ng hari sa tulong na rin ng mahikablangka ni Doña Maria. Dahil doon, napilitan si Haring Salermo na ipakasal si Doña Maria, ang napili ni Juan, kahit hindi ipinakita sa kanya ang mukha ng prinsesa. Dagling umalis sila Juan at Maria patungo sa Berbania. Nang malapit na sila Juan at Maria sa kaharian ng Berbania, pansamantalang iniwan ni Juan si Maria sa labas ng kaharian. Ngunit nang malaman ni Leonora na dumating na si Juan, siya'y lumapit kay Juan at nakalimutan ni Juan si Maria. Doon itinakda ang kasal nila Leonora at Juan. Ngunit nang dumating si Maria, namangha siya sa napipintong kasal ng dalawa, kaya siya ay humiling ng isang palaro na naging dahilan upang maalala ni Juan ang kanyang nakaraan ni Maria. Ang nasasaktan ay si Don Juan. Unti-unting nagbalik ang alaala ni Juan at sila ay nagpakasal ni Maria, samantalang si Leonora naman ay nagpakasal kay Pedro. Pagkaraan nito, umuwi sila Don Juan at Doña Maria sa De los Cristal at sila ay tinanghal na hari at reyna sa kaharian. Pinamunuan nila ang kaharian na makatao, makatarungan at makadiyos na pamumuno. Dahil dito, sila ay minahal ng taong bayan.